Si Isko daw, walang pinag-aralan. Siya daw ay batang galing lamang sa basurahan. Wala pala talagang loyalty si Isko, no? Ako, hirap yan talaga kay Yorme na yan. May Yung kaso walang pa siya sa loyalty. ombudsman, di ba? Ay, may mga Ibinentang issue. mga properties. Yung utang na ilang bilyon Correct. na ginamit daw sa pandemya na ang nagbayad ay ang gobyerno naman ni Hani Hani Lacuna. Yorme, eto na yung isa pang pagkakataon. Huwag mo na tong sayangin. Yes. Kasi ang dami ng kwento. Baka yung kwento na yan, madagdagan pa ng madagdagan. Baka sumabit ka isang araw. Ayun. At ito na naman si Yorme, nakapasok na naman sa baluarte niya. Ano na naman ang kanyang gagawin? Hindi pwedeng maupo ka dyan at magnegosyo at mamuno nang may naaalala ang tao tungkol sa iyo. Ganun lang yun. Oo. Tsaka wag na maging bengador. Baka naman sa 2028, Nako. tatakbo ka na naman sa Panguluhan, iiwan mo na naman ang maraming utang ang Maynila. At yung susunod na magiging mayor, yun na naman ang magbabayad. Oo, sila naman taga-salo. Oo. Aba naman. Akala ko si Samang mananalo. Ramdam ko yun Ramdam ko kapag ang politiko ay nagbibigay ng mga salita, ng pangako. Alam ko kung sino itutupad. At saka yung, alam mo yun, nguso lang ang nagsalita, hindi ang puso. Yung mabulaklak lang. Ang Maynila, muling binalikan ni Yorme Isko Moreno. Wow! Balik Siya Maynila. ang nanalo. Sino mga nilampasan niya? Yan. Si SB. At saka si Hani Lacuna. Okay, eto ang sa akin. Hindi naman tayo kontra kung sino man ang binigyan po ng pagtitiwala ng mga Manileño. Correct. Pero sa dami po ng mga kwento na kumakalat dyan, lalo na noong kumandidato siyang Pangulo, di ba? Iniwan niya ang Maynila tapos ay binalikan. Yun naman ang matinding sentimiento ni Mayor Lacuna. Hani Lacuna. Oo, di ba? Tapos may pumasok pang isa, si SB. Nagpakilala. Si Sam Versosa. Yes. Akala ko si Sam ang mananalo. Oo, kasi syempre dahil sabi nga gusto ng pagbabago. Oo. Syempre pag pagbabagong hanap, bago rin ang Bagong mamumuno. mukha. At Pero saka ramdam na ramdam ko, tumatawid sa akin yung pagtulong niya sa mga Manileño. Tama. Taal na Manileño kasi siya, di ba? Nakita niya kung ano ang mga problema ng kanyang mga kababayan. Natural, yun din ang inuumang niya na tulong. Oo. Di ba? At saka kitang-kita naman, di ba? Talaga naman sinusugod niya yung mga At saka yung namigay siya talaga ng mga Hindi lang tulong ang ginawa niya, kundi binibigyan niya ang taga Manila ng negosyo. Hanap buhay. Pangkabuhayan. Hanap buhay talaga. At saka, ramdam ko yun Ramdam ko kapag ang politiko ay nagbibigay ng mga salita, ng pangako. Alam ko kung sino itutupad. At saka yung, alam mo yun, nguso lang ang nagsalita, hindi ang puso. yung mabulaklak lang. Marami namang hindi tumutupad talaga. Kaya lang, wala tayong magagawa. Si Isko ang ibinoto ng mga Manileño. Yun Nasubukan Yun lang kasi siya. Maganda ang kanyang Nung umalis, nung pinakita niya ang performance niya sa taga Maynila, maganda. Kaya ngayon, nung pagbabalik niya, niyakap pa rin siya ng Manileño. Pero, paano natin ipaliliwanag na nung kasalukuyan siyang mayor ng Maynila, tapos binitiwan niya ang Maynila at tumakbo siya sa Panguluhan, paano na yung mga kwento ng yung mga ibinentang issue. mga properties, yung utang na ilang bilyon Correct. na ginamit daw sa pandemya na ang nagbayad ay ang gobyerno naman ni Hani Hani Lacuna. Di ba? Pero sa kabila ng ganung mga na issue, nakita mo, niiyak ka pa. Nakita mo ang scoring. Oo. Diba? So, Grabe. ibig sabihin, $500,000 na siya. agad. Wala pang 200 Wala siya pang nila Ang bilis. So, ang ibig sabihin, ang Manileño talaga, tiwala pa rin sa kanya. Mahal At talaga saka, siya ng Maynila. talagang pa rin sa kanila yung tao sa tao na pakikipag-usap yung etneb, dapwe. Ayan. Doon sila komportable. Doon nila naramdaman talaga. Komportable, oo. Pero yung ginawa, sabi ko nga, ni SB, ni Sam Versosa, sample lamang po ito. Isang napakaganda pong ehemplo ito na kung sakaling pagtitiwalaan nyo siya sa susunod na pasukin niya uli ang politika dyan sa Maynila, nakita nyo na kung paano siyang magserbisyo. Yes. Ang daming nangihinayang kay Sam Versosa. Kasi, di ba siniraan siya sa entablado ni Yorme? Oo. Sabi niya, eto naman po ang masasabi ko, nasaan kayo nung pandemya? Gumagano si Yorme, tapwe, etneb, ganun. Sumagot si may resibo, si Sam. Eto pala. At inano pa, maraming salamat sa mga taga front row. Kayo ang kasama namin dito. Di may ginawa pala si Sam. Hindi pa man tumatakbo, ang dami na palang ipinuhunan sa Maynila.
Yun yun. Yun ang serbisyo. Diba? Wala tayong magagawa Sabi daw, si Isko daw, walang pinag-aralan. Nag-aral naman po. Siya daw ay batang galing lamang sa basurahan. Mula po sa basurahan, siya naman po ay nag-aral at nagserbisyo naman ng tunay. Yes. Yun lang naman yun, diba? Kaya Isko, balik Maynila. At sana, dito sa pagpasok mo uli bilang Yorme ng Maynila, tapusin mo kung ano man yung pangarap mo sa Maynila. Baka naman sa 2028, Nako. tatakbo ka na naman sa Panguluhan, iiwan mo na naman ang maraming utang ang Maynila. At yung susunod na magiging mayor, yun na naman ang Ay, magbabayad. Oo, sila naman taga-salo. Oo. Aba naman. Napakahirap nito. At ngayon, ito na ngayon. Babalik na sa kanya ngayon ang pamunuan. So, tingnan natin kung ano mangyayari na ngayon sa Maynila. Pero alam mo, kung loyalty ang pag-uusapan, inisa-isa nung isang kaibigan kong tag Maynila, wala pala talagang loyalty si Isko, Mula kay Ginoong Danny Lacuna, kay dating Mayor Lim, kay dating Pangulo Joseph Estrada, kay Mayor Lito Atienza. Lahat pala ito, Napagdaanan iniwanan at kinalaban niya. Paano yan ngayon? Iba talaga ang politika. Ibang klase, Kaya pag walang loyalty, nakakatakot. Ay, oo naman. Naku, hirap yan talaga kay Yorme na yan. Diba, lahat na yan tinagdaan. Hindi kaya sa bandang huli, babalik sa kanya yun. Ewan ko lang, May Yung kaso walang pa siya sa loyalty? ombudsman, di ba? Pero Ay, hanggang ngayon naman, di naman matatapos. Ay kasi 'di ba ito 'di ba magkaibigan. Parang 'di ba magkaibigan naman talaga si Yorme at saka si Vice Mayor Del Cervo, 'di ba? Tinalo nga Oo. si Mule. Pero ang ibig sabihin, kung talagang may loyalty din sila sa isa't isa, dapat hindi sila mag-iiwanan, 'di ba, sa isa't isa. Yun naman talaga walang iwanan dapat. Kaso Oo. natalo si Yulenichi Atienza, di ba? Oo. Yun lang naman yun yung mga duda ng marami na eto na naman si Yorme, nakapasok na naman sa baluarte niya. Ano na naman ang kanyang gagawin? Hintayin po natin baka naman magkaroon na ng mga pagbabago. At saka totoo talaga yung kasabihan sa politika, walang permanente. Totoo yan. Wala. Permanent interest lang Oo. talaga. Sa totoo lang. At saka siya kasi nakakausap niya ng mata sa mata ang mga Manileño. Correct. Diba? Bakit ganun din naman yung iba Kaya lang iba yung charisma Ay, ng oo. Isko Yun. Moreno. Meron siyang haplos at may tingin siyang talagang Totoo yun. nararamdaman ng mga Manileño. Oo. Basta, nako Yorme, eto na yung isa pang pagkakataon, huwag mo na tong sayangin. Yes. Kasi ang dami ng kwento, baka yung kwento na yan, madagdagan pa ng madagdagan, baka sumabit ka isang araw. Ayun. At saka ito na yung Mahirap. chance mo para linisin lalo ang pangalan mo ngayon. Uupo ka na ulit sa iyong upuan. Dapat Oo. magsimula ka with a clean slate ka nga. Hindi pwedeng maupo ka dyan at magnegosyo at mamuno nang may naaalala ang tao Correct. tungkol sa iyo. Ganun lang yun. Oo. Tsaka wag na maging bengador. Kasi ang kwento daw ng politika sa Maynila, benggahan. Ay, O yung tatanggalin yung lahat ng tao mo. Oo. Ganun. Pag ako Pagpapalaan nanalo, mo. alisin ko yung mga oo, tao. meron talagang ganyan. May ganon. O sabihin, pagka ako ang nanalo lahat ng mga Tauhan. na ipinasok mo dati, tatanggalin ko yun. Meron talagang ganyan yan. Pero kay Oo. Mayor Lacuna, di ba, Oo. pinabayaan yung tao niya. Merong hindi may mga bagay-bagay na in-stay ni Mayor Oo. doon na pinakiusap niya. Pinakiusap niya. Pero ngayon, wala. Lalo na yung sa traffic. Lalo na yung mga kotong-kotong sa kalye. Ayun na. Di ba? Oo nga. Ay, nako. Etneb, tapwe. Di ba? Bulig. Bulig, Isang isang bulig. bulig na lang. Ayan. Ang ganda na ng pagkakataong ito. Sana angkinin ito ni Isko Moreno para matapos niya ang kanyang termino nang walang kaproblema. Yes. Dahil andyan na yung mga kwento mahirap ng pabulaanan pa yon. Dahil totoo namang nangyari. Na? Correct. Ayan. Tama. Oo. Ay,